Hi po sa mga viewers, welcome po sa aking channel. Today po ang ating video or vlog is about sa ating mga Chabo Roosters and other bantams. Since nagpaligo tayo nakaraang vlog natin sa ating mga manok, this is the right time po para i-showcase natin sila at lalagyan natin sila sa table isa-isa para makita nyo rin yung stance ng mga manok ito at papakilala ko sila sa inyo isa-isa. So tara po, samahan nyo po ako. Okay guys, quick update lang po tayo sa ating backyard coop. Nandito na po ang ating mga micro bantams or standard bantams. Yan po si Cardo Talisay, yung rooster, at yung dalawang anak niya na talisain din. At andun sa dulo yung hen na yon, kanawayon, yun ang nanay nila. Yung black hen nangingitlog at naglilinding na doon siya sa dulo, so hindi siya nakikita guys sa camera. So ayan po muna ang ating update sa standard bantams natin. Okay po, dito naman sa Japanese bantam or Chabo bantams natin na pair dito. Ito si Uno at si Fiona. Ayan na sila. Nakapisa na pala ng mga sisiw si Fiona at kinuha ko na yung mga sisiw niya at sinecure natin din sa box ng brooding cage para maiwasan natin makain ng daga din sa ating backyard coop. Ginawa ko muna siyang hen incubator kasi may mga sobrang standard bantam tayo na itlog. Pinalimlim muna natin sa kanya. So continuous siya naglilimlim. So para mas mabilis ang ating pagpaparami ng mga bantams. Okay, dito na tayo kay Pakito at Jinky. At ayan na si Jinky, naglilimlim na rin siya. Hintayin na lang natin mapisa ang kanyang itlog. At ayun si Pakito, nakabantay naman lagi sa kanyang kapares. Laging nakasupport lang. At naghihintay lang tayo na mapisa si Jinky para din na maparami natin yung dahon ni Pakito. Kasi talagang itong pair na to bagay talaga sila para sa akin, Pakito and Jinky. So sila talaga ating breeder simula pa noon. At ito na nga pala ang mga sisiw ni Fiona. Iniwalay ko na sila para ma-prevent natin na makain sila ng daga doon sa ating backyard. Kaya naisipan ko dito muna sila sa box na to at nilagay din ako ng ilaw para mainitan sila kahit wala silang nanay. So ayan sila. Dito na tayo sa ating tatluhan na kulungan. Wala na pala dito si Bruno at Alus. Nandito na lang po sa kulungan na to is sila Kimi at Tanda. Si Kimi po ay may 7 itlog na. Hintayin na lang natin makompleto para siya ay maglimlim. At itong si Tanda, pinartner ko sa kanya. Gusto ko silang gawing project kasi pare sila mayroong Thai blood. Excited na ako kung anong kalalabasan ng kanilang sisiw. So ayan sila. Si Tanda nga pala ang aking unang rooster. Pinartner ko siya dati kay Jinky. So ang unang naging anak ay si Uno. At ayun ang history nila. Okay, dito na po tayo sa mga sisiw natin na standard bantams. So far dumalaki naman sila ng maayos at masigla. At naglagay ako ng Vit Pro do sa inuminan nila. Ayun, nakulay pula kung napapansin nyo sa video. Ayan, ang bilis silang lumaki. So mga ilang buwan lang to, meron na ulit tayong standard bantams na anak ni Cardo. Ayan sila, maayos naman sila at malulusog. Dako na tayo dito sa ating mga breeders na Japanese bantams. Ito na sila ngayon. At kung napapansin nyo rito, nandito na si Alus at Bruno. Nilipat natin sila rito. Since wala ng partner si Kulit, yung ating si Rama, yan, nilagay natin doon sa taas si Bruno. At naman si Alus, nandito rin na rin siya kasi yung ating Black Bullock or Bard na pangalanan ko sana ng Jaguar is nakakuha na at may nag-inquire na buyer. Type na niya raw kasi yung ating Bard
At yung partner niya, syempre, sinama ko na rin. So, ayun, nabili na po siya nung buyer. So, okay lang naman kasi meron pa naman tayong same color na si Pakito. So, makakapagpalabas pa naman po tayo ng ganong kulay. So, ayan na po sila. Mamaya po, kukunin natin mga roosters at ilalagay natin sila isa-isa doon sa table para makita po ninyo kung ano yung mga stands nila at kung ano yung itsura ng forma nitong mga manok na to. At para makilatis nyo po, yung iba po rito wala pang pangalan, so samahan nyo po ako siguro para bigyan natin sila ng pangalan isa-isa. Tulad po nitong si itong tatlong musketeers na triplets, wala pa pong pangalan yan. Iisipan ko pala po ngayon ng kung ano pa bagay sa kanilang pangalan. At even po itong white na to, wala pa rin po siyang pangalan, so mamaya iisipan po natin siya ng pangalan. At para rin naman ma-recognize nyo po sila sa mga darating natin vlog. So ayun po, proceed na tayo sa ating mga roosters. At ito naman po ang ating standard bantam na si Cardo Talisay. So siya po ay isang standard bantam. Mukha po siyang OEG or Old English Game Bantam, pero standard bantam po siya. Kasi yung mga OEG po imported po yun sa ibang bansa. Nag-originate po yata yun sa UK. Pero ito po sa atin, local bantam or isa pong domestic na manok na haluan ng breed or parang Texas. So naging standard or micro bantam siya. So yan ang itsura niya. Straight comb siya dati, pinungusan ko siya, so kaya lalo siya naging mukhang OEG. Mahaba rin yung pakpak niya at saka yung buntot, mukha talaga siyang Texas na maliit. At dito naman tayo sa ating Chabo Japanese Bantam. Ito nga pala si Tanda, ng aking unang rooster. So ang forma niya, mahaba yung buntot na malago at yung balahibo at short leg. Lowered po siya. Makikita nyo, ayan napakababa niya at maliit lang talaga yung legs niya at matataba. So malaki rin ang palong, straight comb at pati yung lambe malaki rin po. So siya po ay merong Thai blood na tinatawag, kasi yung mga pure Thai na galing sa Thailand na ini-import dito ng ibang mga breeders, talaga pong pricey yung mga presyo ng ganong manok. So ngayon, binibreed natin si Tanda, pinaginawa natin siyang project or nag-experiment tayo kung ano pang mga kulay pwedeng i-mix sa kanya. At itong si Tanda, inikip natin siya kasi sa nakikita ko na sa kanya pa rin ng isang traditional looks ng isang Chabo Japanese Bantam. At sinusubukan ko kung ano pa pwede niyang i-produce o i-prepare natin siya sa ibang hen. So ito may pagkalahing bulik din itong si Tanda Ayan, kung makikita nyo talagang gusto ko yung itsura niya. At ito naman po si Uno, ang naging unang anak ni Tanda at ni Jinky. So may kapatid siya, so siya lang ang nakasurvive. So sa ngayon, so ginagawa rin natin breeder. Kung mapapansin nyo, nakuha niya yung itsura ni Tanda. Since mother niya si Jinky, pile lang kulay niya, so white pile, and then yung buntot niya, akala nyong white yan pero may mga batik-batik yan, which is parang bulik din. So kaya ang ganda rin yung tignan. Tapos since may Thai blood sila ni Jinky at ni Tanda, mapapansin nyo medyo bumuka na yung buntot niya. So ayan naging fan shape na siya, kasi sa mga Thai blood o pure Thai blood na manok, Chabo Bantam, talagang nakabuka talaga yung mga buntot kung makikita nyo po, kung mapapansin nyo po sa mga ibang breeders. So ayan si Uno, talagang lower din halos short leg din yan, talagang mababa rin ang pormahan niya, at saka yung palong niya straight. At ayan po si Uno. At dito naman po tayo kay Pakito. Isa po siyang barred color na Chabo Bantam. So kung mapapansin nyo, isa rin siya sa mga mapormang rooster natin dito sa ating coop. Talagang maangas yung pormahan din itong manok na to. So meron din siyang dugon Thai. Kung mapapansin nyo, ang laki rin ng mga palong niya.
At lambirin niya halos nakalawlaw na. At yung buntot medyo nakabuka rin. Mapapansin nyo ang linis ng pagka black bullet niya or barred niya, pagka barred niya. At talagang matapang itong si Pakito, kaya pinangalanan ko siyang Pakito. Lahat inaaway niya, lang inuurungan, kahit amo tinutukat, pinapalo. So ayan siya. May mga naging anak na rin naman dito sa atin si Pakito. At yung anak niya nga na si Jaguar ay kaka-out lang natin. So hintayin natin kung makakapag-produce pa ulit siya ng ganitong kulay. At okay, dito naman po tayo kay Ringo, ang ating Yellow Forest. Isa rin siyang Chabo Japanese Bantam. At kung mapapansin nyo, talagang lower din at ang short ng mga legs niya. At meron din siyang yellow legs, pati yung beak niya talagang yellow. Talagang Yellow Forest. At nakabuka din talaga yung buntot niya kasi meron din siyang tie blood. And straight comb din siya. At yung lambi niya hindi naman din ganun kalakihan, pero yung mukha niya talagang maamo. Talagang ang ganda rin tingnan ng mukha niya, mapapansin ninyo. At nagmumulting kasi siya. Kung makikita nyo po sa leeg niya, yan, may mga piraso pa ng balahibo na tumutubo. So pagka na kompleto po yan, lalo po siyang gaganda. Buti naman po at nalagyan natin sila sa table at hindi siya masyadong naglililikot. Kasi itong mga uri naman ako to talagang makukulit din at maliligalig. Lalo na kung nakakakita sila ng katulad din nila. So ayan po ang mga natural characteristic ng mga Chabo Japanese Bantam. At ito naman ang ating silver duckwing na Chabo Bantam or isa siyang talisaing. Yan ang kulay niya. Sa ngayon wala pa akong pangalan na naisip sa kanya. So since silver duckwing o talisain, tawagin na lang natin siyang Silver Boy. Mapapansin niyo yung forma niya, hindi siya ganun ka-lowered. Tuturing siyang medium leg kasi may characteristics kasi ang Chabo Bantam when it comes sa mga legs sila. Meron tayo tinatawag na short legs, medium leg, and long leg. So pasok siya sa medium leg kasi sakto lang yung paa niya, hindi siya ganun ka-short kasi yung short legs talagang 1 inch ang sukat nun, and then yung long leg talagang nakaangat yung mga manok doon kung mapapansin nyo kung sila yung nakatayo. So kung i-prepare natin si Silver Boy sa short leg na hen, maaari labas siya ng short leg din na anak. So i-keep natin siya. So in the future makaka-produce din tayo ng ganitong kulay na quality rin at short leg pa. At ito naman yung ating golden duckwing. So kanina meron tayong silver duckwing, ito naman golden duckwing. Kung mapapansin nyo, kulay gold yung nasa balahibo niya sa leeg. And then long leg naman siya matuturing kasi kung mapapansin nyo sa video, nakaangat siya, medyo mahaba ang kanyang legs. And since wala pa tayong pangalan sa kanya, tawagin na lang natin siyang Golden Boy. So itong si Golden Boy, keep na lang natin hanggang sa magpalabas tayo ng short leg din na kakulay niya. So ganun din, i-prepare din natin siya sa short leg na hen hanggang sa makapag-produce na tayo ng short leg din na anak niya. Yun, i-keep natin yun. So ngayon, gawin na natin siyang breeder. At maganda rin naman talaga yung kulay niya, mapapansin nyo. And then yung palong niya talagang straight din. So ayan si Golden Boy. At ito naman yung ating Colombian White na rooster. Ito pala yung anak ni Kimi. Mapapansin nyo, medium leg siya, kulay dilaw yung kanyang paa at saka yung tuka. And may tie blood na rin siya kasi kung makikita nyo, nakabuka na rin yung kanyang buntot. Medyo nagbomort lang siya at may kulang na part sa kanyang balahibo sa leeg. So once naman niya makompleto, gaganda rin balahibo niya pati doon sa buntot niya. So ngayon pa lang naman siya naglulugon. After naman yan, naging okay na rin. So gagawin din natin siyang breeder. Dito naman tayo sa next booster natin. Ito
ito nga pala si Ninja. So kaya ko siya tinawag na Ninja. Kung mapapansin nyo yung palong niya, yung spike parang sandata ng isang ninja, kung ano man ang tawag sa sandata ng ninja, or parang blade. So short leg din siya, lowered, makikita po ninyo. Hindi ko po sure kung anong tawag sa kulay niya, kasi para siyang may mix na white and gray, may pagka yellow. Siguro siya parang silky. So ano sa tingin niyo po guys? So yun ang tingin ko po. Di po pa rin kasi ako expert sa mga kulay na manok, pero para po siyang silky yung kulay. So si Ninja, anak po siya ni Paquito. So kaya ang forma ng tindig niya, kaya ikikip din natin ito. So ang pair nito is pile na hen, so bagay naman din sa kanya yung pair niya. So sana makapaglabas siya ng short leg and other variety ng kulay. At ito naman po si Alus, siya yung anak ni Tanda. So magkapatid po sila ni Uno, kaya lang po siya sa second clutch nung anak ni Uno at ni Jinky. So long leg nga lang siya, at ang kulay niya bulik. Remember po si Tanda is may pagkabulik, so ayan na, namana niya po. Naglulugon nga lang po, kaya medyo kulang yung balahibo niya sa buntot, pero yan, pagka tumubo mas magiging maganda na rin siya. And ang laki ng palong niya, isa siya sa pinakamalaking palong dito sa ating mga roosters. And gusto ko yung palong niya for spikes, kaya nga lang po medyo nakapaling, kasi napakabalanse rin ng palong niya. Kung naging straight lang to mas maganda. Kaya kung ma-infuse natin siya sa isang short leg na hen, maaaring maging maganda yung kalabasan at maging anak nila. So kaya si Alus, ikikip din natin to sa ating coop. Sa susunod na mga breeding season, hahanapan natin siya ng mas magandang pair. At ito naman si Bruno, ang ating Colombian rooster. So isa siya sa mga naging breeder natin, at siya yung tatay nung dalawang silver and golden duckling natin na nauna kanina. And si Bruno, medium leg, pero proven na to, maganda rin naman ng naging mga anak niya, kaya ikikip din natin siya. Kaya gusto ko rin yung itsura niya, especially parang niya napakadiretso, tsaka yung itsura niya, yung mukha niya okay din. Sa ngayon wala siyang kapartner, kasi nahanapan ko siya ng mas babagay para sa kanya. Talaga naman din na nakapag-produce na rin siya ng ganitong kulay sa mga naging anak niya, kasi meron siyang anak na triplets. Kamukha rin ang kulay niya, medyo naging yellowish or golden din, pero hindi mo pagkakailan na hindi niya anak yung tatlo na yun. So mamaya abangan niyo po yung triplets natin, anak ni Bruno. And meron na rin siyang tie blood, at ito na nga ang kanyang mga anak na triplets. So kung mapapansin nyo, talaga magkakamukha silang tatlo. So ang tatay nila si Bruno, so diba kamukha rin nila yung tatay nila. Medyo naging kulay dilaw lang at golden yung kanilang balahibo, pero talaga naman nakuha nila at namana na yung karakteristik ni Bruno. Yung mga paa nila medium leg din, at yung buntot talagang nakabuka rin, kasi may tie blood nga po sila. At itong tatlong to, wala pa po ako naiisip na pangalan. Ano po kaya magandang pangalan dito sa tatlo na to? Since ito nga lang po ang unang time na i-video na natin sila na nandito sa table, buti nakisama silang tatlo, hindi sila nag-aaway-away. Since nung mga bata sila magkakasama na sila, wala pa nung mga siso sila. Kaya hanggang ngayon, ayan, magkakakilala pa rin sila kahit na magkakalayo na sila ng kulungan, which is nakakatuwa, ano. Talaga itong magkakapatid na to talagang hindi nag-aaway. So ano po kaya magandang pangalan sa kanila? Siguro ano na lang, TVJ, parang Tito, Vic and Joey. So siguro ito si Tito, yung nasa dito sa kaliwa na may tatlong spike na palong, and then ito si Vic, siguro yung may 4 na spikes, and then ito si Joey yung nasa bandang kanan na may 5 spikes na palong. So ayan, o diba, parang itbulaga lang. So
since di sila nag-aaway kahit yung TVJ, so bagay na bagay sa kanilang tatlong pangalan na yan. So ayan ang ating triplets or trio. O diba, ang ganda rin nilang tingnan, no? Talagang hindi nag-aaway, nakikisama sila sa camera. At syempre dito na po tayo sa ating sirama rooster na si Colette. Siya yung nag-iisang sirama natin dito sa coop. Kaya ako naman siya pinangalan ng Colette. Talagang napakakulit ng rooster na to. Pagka binababa ko sila sa lupa or kahit nasa kulungan siya, talagang binigirian niya yung mga nakikita niyang rooster or kahit yung mga hen natin. At ang tapang-tapang din ito, walang iniurungan eh. Siya na nga yung pinakamaliit dito sa ating coop. Siya pa talaga yung talagang hyper siga. Itong breeds ng mga manok na sirama, sila yung madalas na sinasali sa contest or fancy chicken show dahil naman din po sa kanilang stance or yung tindig nila na nakaliyad, and yung behavior po nila, kung paano sila mag-behave sa table, yun po ang mas tinitingnan, kung paano sila magpakitang gilas. At ayun po, nagustuhan niyo po ba ang ating vlog today? Sino po kaya sa aking mga rooster mga nagustuhan ninyo at sino yung mga pinaka-cute? So good po mga ka-breeders, hanggang dito na lang po ulit ang aking video. And kung na-enjoy nyo po ulit ang aking video today, please subscribe na po ako para ma-update ko po kayo sa mga darating kong vlog. So kita-kita po ulit tayo and take care, God bless.